Meron na naman tayong simple tips dito, syempre para sa mga beginners to, hindi na to para sa mga professional, ano, sa ating mga veterano. So bali meron tayong flashing na kinabit dito, kaya wall flashing natin. Ngayon, ito pala yung ating cap flashing, no, do sa ating mga parapet. Ngayon, ang problema, wala sa hulog yung pader na kinabitan namin. So sa madalit salita, yung ating flashing na nilagay na yan, susunod yan sa korte, no, sa takbo ng ating pader. So kung wala sa hulog to, mangyayari wala na rin sa hulog yung ating flashing. So ngayon, paano natin gagawa ng paraan? Paano tayo mag pa-flashing dito kapag wala sa hulog? Katulad niya, nakita nyo, laki ng diferensya niya mga boss, oh. So ganito ang gagawin natin. Itong flashing na ididikit natin dito, iduduksong natin, ikakasa muna natin yan. Idikit nyo lang doon, ibunggo nyo, yun yung lower portion na, yung lower portion. Ngayon, susukatin nyo mga bossing, itong ibabaw. Mula dito sa edge ng ating flashing, papunta naman dito sa dulo nitong ating flashing. Pero make sure lang mga boss, dapat iskwalado ha, itong ating tinabas na to. Or kaya yung original cut, para make sure na hindi tayo magkakaroon ng problema or walang diferensya masyado yung ating gawa. Magiging accurate yung ating pagsusukat. Ngayon, sukatin nyo lang to. Mula sa edge na to hanggang dulo nito, itong ibabaw na parte, no? Ayan. So, bali lumabas dito is 25 cm. Ngayon, anong gagawin natin? Dito sa lower portion niya, ito, dito tayo susukat ng 25 cm. Ayan. Ito na yung 25 cm natin. May marking na tayo dyan, eh, no? Ayan. Pagkatapos, guhitan nyo. Kung gusto nyo, guhitan nyo muna, pati dito sa ibabaw, gumuhit kayo ng 25 cm. Iskwalahan nyo. Okay? Pero pwedeng dito na lang, wag na yung sa ibabaw. Tapos, sukatin nyo yung laki ng flashing. Dito sa ibabaw naman. Okay? 14 cm. Ililipat naman natin yung 14 cm dito naman sa ibabaw na parte. Ayan, ito na yung 14 cm. Ngayon naman, itong 14 cm na ginawa natin, ay itatama natin dun sa 25 cm. Ito. So, para makuha natin yung angle nung wala sa hulog. So, ganyan yung gagawin natin. Ngayon, pagka nasukat nyo na, ang gagawin nyo naman, papalabisan nyo, bago nyo gupitin, hindi nyo siya dyan gugupitin na mga boss, ha. Sukat kayo na makakahit 1 inch. 1 inch, 1 inch palabas, para ma-bend natin, para meron tayong pagriribitan. Pati sa ibabaw, ito yung pinaka-eskwala niya, pasobrahin nyo rin ng 1 inch. So, wag yung masyadong eskwalado kasi minsan, pag tinama natin sa 45 yan, doon natin kinat. Minsan nagkakaroon ng butas yan doon, no, sa sulok. So, kaya kinakailangan, pag na-eskwalahan yung ibabaw, pasobrahan nyo ng 1 inch. Okay? Yun ang ating technique. Tapos dito sa baba, ganun din, no? So, gugupitin ko na to. At so yan mga boss, so bali ito na yung aking ginawa, no, na i-bend. So ito yung sinasabi ko sa inyo, magtitira kayo ng 1 inch, and then itong 1 inch na to i-bend natin. So mas maganda kung meron tayong ginagamit na mga bending, ano, bender tools, no, so para mas maganda yung pagkaka-bend. So ito, wala kaming bender, so pinukpok lang namin ng martilyo. So pero syempre, gagandahan nyo na lang at ayusin pa naman natin yan. So ikakasan natin ngayon to, so para naman makuha natin yung angle dito, yung para dito sa papatong sa ating flashing. So ikakabit natin, try muna natin kung okay ba itong ginawa natin, kung sisigo ba siya. Ayun. So yan mga boss, so kita nyo, ayan, diba, kita nyo, lapat na siya, no, lumapat na siya, wala na siya ngayong kawang. So ganyan yung diskarte natin kapag wala sa hulog itong ating flashing. And then yung dito naman na part, ito, so minsan ito nakakanto mesa yan kapag magkasing lapad itong flashing natin, pero ito mas malapad kaysa dito. Ang gagawin natin, ganito lang mga bossing, basic na naman. Okay, kuha kayo ng something straight. Oh, something straight, English yun mga bossing. So itutok nyo lang dito, ito, sa pinakasulok, ayan. Diyan nyo ilalagay yung bara natin. Tapos itong pinakakanto na yan, yan, doon natin ilalagay yan para makuha natin yung tatabasin. Ito yung ikakat natin para makuha natin yung ating kanto mesa. Okay? So yan, markingan lang natin. Marking na tayo, syempre guguntingin na natin mga boss yan. Okay? So dapat pag nagunting tayo, make sure lang meron tayong mga gamit, suot na gloves, tapos meron tayong mga safety protection, no, sa ating mga
katawan. Okay? Kasi medyo matalas to. So kinakailangan natin mag-ingat. Ayan. Yan, so yung gunting na gamit pala natin mga boss is yung tinatawag natin na Snip Aviation. Ayan, ito, meron tayong gamit na gunting from Stanley. So para mas maganda. So yan na mga boss, nakat natin. So try nating ikasa. Yan, kabit natin kung okay na ba. Ayan. So yan, kita nyo mga boss, okay na to, no? Ayan, so bali ito, para lumapat naman, itong mga groove na to, syempre guguntingan natin yan. Ito pwedeng mata-mata na lang ang paggugunting nito mga bossing. Paggugunting nito, tapatan nyo lang ito. And then gupitin nyo na naka 45 degree. Ayan. Okay na yan mga bossing, lalapat na yan. At so yun na mga boss, okay na. Tapos na nating ikabit. Ayan na, ganyan yung itsura niya, di ba? So kahit wala sa hulog siya, ayan, kahit wala sa hulog, medyo maayos naman siyang tingnan, no? So dahil maganda naman yung dugsong natin. Ayan, so dito sa kabilang part, so ganun din yung ginawa natin. Ayan, so meron tayong pinagribitan. Ayan, ganyan lang mga bossing yung ating simple tips. So kagandahan dito mga bossing, so pag natutunan ninyo to, so pag naka-encounter kayo ng mga design na bahay, talagang naka-slant, yung pinasadyang naka-slant, alam nyo na rin yung gagawin nyo, di ba? So dahil napanood nyo yung video na yan, so ganun lang kasimple mga boss, lalong lalo na yung mga beginners natin. So ganyan lang yung gagawin ninyong diskarte, napaka-basic lang.